Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikatulong simana sa ordinaryong panahon diha sa kalendaryo sa atong simbahan, Enero 23, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miabot ang inahan og mga igsuong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya mao'y akong mga igsuon ug akong inahan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. The gospel today points us to reflect clearly on the word family, especially when it comes to our relationship with God. And the gospel points us to that sole purpose where Saint Mark wants us to realize the meaning of becoming one with or into the family of the Lord. Diya sa Ebanghelyo, gusto nga ipaklaro ni San Marcos mga igsuon kung kinsa gayod ang mga igsuon o ang pamilya ni Jesus. Kung kinsa gayod ang gitawag og VIP diha sa simbahan in the kingdom of God. Matod pa, dunay upat ka mga klases mga tao nga naglibot kang Jesus niadtong panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. And why one by one we have to look at these four kinds of people surrounding Jesus and reflect upon this, no? Kung aron matan-aw nato, no? Kung asa natang napita sa atong pagkasakop sa pamilya sa Dios. First of all, there was the crowd. Pundok sa mga tao nga naglibot ug nagsunod-sunod kanunay sa Ginoo. These crowds were following the Lord not because they loved the Lord, or not because they believed His every word. Kining mga tawhana mga igsuon nagsunod-sunod sa Ginoo all because they needed something from God. This crowd followed the Lord wherever He goes because they want something from Him. Na sila'y gusto gikan sa Ginoo. So the Lord fed them, ipakaon sila, and because of Jesus' miracle where He multiplies bread, padaghan niyang pan, ang mga tao usab nga nasayod ug nakasinati sa maong kasinatian, nag-anamong kadaghan. The crowd who experienced Jesus' multiplication of loaves rushed to Jesus, not because of anything except that they needed something from Him. Mao to ang unang klase, mga igsuon. The crowd, pundok sa mga tao. Ikaduha is the people surrounding the Lord, whom we call today in the gospel His relatives, His family, His kin. Matod pa ni San Marcos Ebanghelyo, His brothers and His mother. But doon na bagyoy mga igsuon na Ginoo biologically. The gospel tells us the term brothers, mga igsuon. Pero in the Old Semitic language, brothers could also mean cousins, mga igagaw ni Jesus. Kaya kung doon naman gani pananglit mga igsuon si Jesus, then the other
evangelist would tell us, but no, we can't find any sort of diha sa Ebanghelyo. So balik ko na ko, the word brothers here is a Semitic language which means cousins, mga igagaw. So mao pud ni nga dihang mitubag si Jesus karon mahisgot si Jesus may tungod niining kinsa bang akong inahan og mga igsuon, pointing to the people surrounding him. Wala siya manginsulto sa iyang inahan si Maria ug sa mga tao sa mga igagaw nga nagsunod-sunod niya. Kundili in a very Semitic language, Jesus also wants to point us to a realization where he includes those surrounding him, not even blood related with him, as his family. Tungod kay dinhi gipasabot ni Jesus ang atong pagkasakop sa maong banay, sa maong pamilya. So balik ko nako, the second class of people surrounding the Lord was his family, ang iyang mga paryente, which Saint Mark today points us the mother and his cousins. Kining mga igagaw ni Jesus, mga igsuon nga naglibot niya, discovered that Jesus was saying so many apparently foolish things nga sa ilang tan-aw na buang naman tingali ning tawhana. To them, Jesus appeared to be losing his mind because there was one point in the gospel where they heard nga wala na siya kaon-kaon kung gabantay mo sa Ebanghelyo ni atong yaging adlawng Sabado. Nadunggan nila nga si Jesus wala na kaon-kaon. And they were embarrassed, ulaw sila, as they thought na ang ilang paryente, ilang igagaw, nabuang na. So they wanted to force him to go back to them, go back home, because naulaw sila. They were embarrassed. Moto ang ikaduhang klase sa mga tao na naglibot ni Jesus. Ang una, the crowd, who followed Jesus because they needed something from him. Second, these cousins niya sa Ebanghelyo, who wanted to force him to go home because they thought nga nabuang siya. Ikatulo, nga nagsunod-sunod o naglibot sa Ginoo mga isuon, are his enemies, ang iyang mga kaaway, the Pharisees and the scribes, who followed him because of another reason. And this reason is very evident diha sa ilahang mga gipangbuhat diha sa Ebanghelyo. Even when the Lord was there multiplying the loaves of bread, even when the Lord is there curing the sick, iayon niyang mga masakiton, raising the dead back to life, the only thing that these persons, kining mga tawhana, ang ilang gisulti, mao nga that he is Satan, he is from Satan, that he is diabolical, he is not from God. Muna ilang sulti. Kay mga kontra o kaaway man sila sa Ginoo. Ang ikaupat nga klases mga tao naglibot sa Ginoo mga igsuon was those faithful to him. Ang una, the crowd, his relatives, then his enemies. And fourth are those faithful to him. Katong matinud-anon, nagpabiling masinugtanon kaniya bisan ug unsay mahitabo. They were not related by blood, dili sila kadugo, not even related by anything except by faith and love. When other people saw them, they were reminded of the presence of Jesus because he saw such people. So balik ko na ko, 4 classes. The crowd, his relatives, his enemies, and those who are faithful to him. Katong mga matinud-ano niya. Kining upat ka mga klases mga tao mga isuon, hangtod karon naa pa ni sa simbahan. And we still can classify every person within the church into these 4 classes of people. First, the crowd. Mangadto lang sa Ginoo because they need something from him. I think it's time for us to ask ourselves, my dear brothers and sisters, mangutanon nato atong kaugalingon, why am I a Catholic? Is it because I was born a Catholic and my parents are Catholics? Munang Katoliko man sila, Katoliko po kung nabunyagan, sunod-sunod na lang po ko ani. Is it because being a Catholic is the inside thing? Sunod. Maoy
patok, mao'y haom, o mao'y kuan, Father, mao'y kanang jive sa panahon karon. So balik ko na kong pangutana, why are you a Catholic? Why am I Catholic? You know, if your reason is why you're being Catholic is simply because you need something from the Catholic Church, if your reason why you are Catholic is because all the other kining Catholics, kanang Katoliko mo sa pamilya mo nang sunod sad ko, amo nang magpakatoliko sad ko. If your reason for going to church is because you are a friend of the priest or ganahan ka sa pare o sa naakauban mo simbahan nga gwapo, gwapa, then there is something wrong with your commitment as a Christian, as a Catholic. These very same people will change their religion if they think God did not give them what they needed and what they wanted. Kung doon na gani mga higayon nga ang ilang mga pag-ampo daw wala dungga, wala ihatag sa Ginoo mo ning mga tawhana nga dali kayong motalikod niya. These are the very same people who will refuse to go to church once they lose their jobs, their husbands or wives, their boyfriends or girlfriends. Muundang og simba, og alagad simbahan in the face of difficulties and trials. Munang dali kay silang muingon at the end of the day, after all, I am just a Catholic because my parents are Catholics. Katoliko ra magud ko kay Katoliko man ako maginikanan, etc., etc. The first group of people, this first group of people is the crowd. So, do you belong to the crowd? The second group of people, my dear brothers and sisters, again, is his relatives. Those who think they were family related by blood with the Lord, and yet they thought that Jesus was doing so many foolish things already. Binuang, kinabuang siya. Di na madawat, ikaulaw na nila. Nabi po yung mga Katoliko, mga tumutuo ngayon na mga igsoon. Kitawag na sila og cafeteria Catholics. Why is that? Because they will choose what they want. Those things which they do not want will be embarrassing. They will not follow. Kung dili sila ganahan, dili nila sundon. Mili lang kung sila ganahan. Unang wali, lami, musimba. Huwag tigwali, may mo wali. Kung dili, adi sad. The Lord does not enter into their business. They go to church. They become Catholics every Sunday. They go to the Mass every Sunday. But the Lord cannot interfere with them with the way they recreate. Ano ba? Ilaha man to. And they cannot abandon that. They cannot surrender that to God. They cannot be forced. And they will forget being Catholic if being one will cause them trouble and embarrassment. Kung maulaw sila, dili sila. Pero kung comfort nila, okay ra. Kadumdum ko sa story may tungod itong nangaon sila sa cafeteria. Nya tungod kay lagi Katoliko mo siya. So ituluan sa siyang mama nga mag-ampo ko sa di pa mong kaon. Daghan paglingi, daghan mang tao sa iyang gibuhat. Iyang gikrusa ng iyang palad na apak. Iyang gitaplak ang iyang palad sa iyang buna. Why? Because he was ashamed to make the sign of the cross in front of many people. Mao tong ikaduha mga igsuon. His relatives. Ikatulo, ang iyang mga kaaway. Sila katong dali kayong mudaot ni Jesus. Karong panahon na, sila pud tong dali kayong mudaot sa simbahan ug sa Dios. Wala tingali uban nato. Wala tingali na nato karon apil ana nga grupo. But who among us belongs to the last group? Wala tingali mga kaaway nato sa simbahan. Pero kinsa kaha nato dinhi ang nabilong sa katapusang grupo. Not related by blood, not related by anything else except faith and love.
of the four classes of people, my dear brothers and sisters, the crowd, the relatives, the enemies, kinsa man ta? Ikaupat, the crowd, the relatives, the enemies, and those faithful to Him. Asa man ta? The fourth, the crowd, nga gusto lang mo anto ni Jesus tungod kay nakinahanglan sila. The family, related by blood, but they cannot tolerate Jesus doing so many foolish and ridiculous things sa ilang mata. Kay ulaw man sila, munang dili sila gusto. And then of course, katong mga kaaway ni Jesus. Or ikaupat, those who do the holy will of God, kabubuton sa Diyos. Upat ka mga choices, mga igsoon. To which group do we really belong? Well, dili punta magpagka-self-righteous as to jump quickly to say nga, ikaupat, di ko pa der. In the very real sense, my dear brothers and sisters, we all have splinters of these other three groups, mga igsoon. We have splinters of the enemies of the Lord. We have splinters of those who like His families. Maulaw, nga muhimo sa maayo. Kaulaw ang pulong sa Diyos. Or splinters of those who come to the Lord only because of need. So balik ko na ko mga igsoon, we have four choices. The crowd, the family, His enemies, and those faithful to Him. The answer is in your hands, my dear brothers and sisters. And I hope our answer is right. Mga igsoon ko din ni Kristo, dinhi na lang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ka sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat sa inyong walay puas, nga tabang o suporta sa atong paningkamot sa ebanghelisasyon. Unang-una akong greetings sa mga nagsunod nato labi na gyud kagahapong adlaw sa barangay Kalabayan, Sitio Kabatuan, di Indid Tome, ni Tambong sa Santos nga Misa, pinanguluhan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, atol sa ilang kapistahan, nya dito, kining maong kapilya, ako gyud ang maka-witness yun ko how they have grown so much, no? Ikan sa pag-transfer sa ilang kapilya, nganto sa ilang bago karong kapilya, site sa ilang bagong kapilya, how they managed to kanang develop the land into how big and beautiful the church they have now, the chapel they have now. Amazing kaayo, no? So akong balikon, akong unahon og greet karong adlaw nato mga igsuon sakop sa Santo Niño Chapel of Sitio Kabatuan, Barangay Kalabayan. Daghan kayong salamat ninyo sa inyong kadasig ug pagpaningkamot nga matinud-anon sa kabubuton sa Ginoo. Pinanguluhan sa ilang chapel president si Kuya Ramil Oringot o sa mga kauban. Paridudong Tumataw, no? Kananay Sario Takan, kananay Gloria Cabrera, kananay Lourdes, no? Kananay Maria Mides Caruso. Good morning ninyo. And happy birthday po diay karong adlaw kang nanay Sario Takan, no? Gagahapon itong adlaw, gagahapong adlaw dito min sa ila tungod kay fiesta lagi. Then the bishop prayed over her for her birthday. Pero karon adlaw gid ang iyang birthday. So again, akong greetings kang Nanay Sario Takan sa imong pagsaulog sa ika-77 kasumaran sa imong adlaw na tawhan. Happy birthday kanimo. Ako po nga greetings sa mga nagsunod kanunay adlaw-adlaw nining atong programa. Labi na gyud kantong taman sa maabot niya nitong Sibya sa mga nagsunod nato diha sa ato ang kaning mga platforms sa TV, sa radio. Salamat kaayo ninyo, no? Labi na gyud sa mga nagsunod nato diha sa tagsa-tagsa ka mga panimalay nganha kang Sir Alan ug Ma'am Chris Bitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estosi and family, kang Nanay Helenovo and family, no? Salamat kayo. Kang
Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family ba sila mga anak, no? Kang Aldriana, kang Paula, kang Japoy, good morning. Sa pamilya kong, sa pamilya ni Nanay Angie Sapero, kang Rodel og Emma Alamilio and family, salamat kay ninyo, no? Salamat sa pamilya ni Nanay Joy Idol, no? Sa inyong kanunay nga pagsunod kanato nining atong programa. Sa pamilya ni Pari Ramil Oringot, Pari Dudong Tumataw, kang Kapitan Renial Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Ananay Doral Yagas and family, kang Ma'am Maris Sukson Gamboa and family, kang Board Member Amy Lahay-Lahay, sa Lahay-Lahay family des Pantaon, kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, salamat kaayo ninyo. Sa pamilya Lagat, Auman, Hermoso, kang Ma'am Marceline Primacio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Primitivo, Elena Lausa and family, kang kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, salamat. Kang Richard Bation and family sa Bation, Laranjo, Amparado, Junson, Macabio family, good morning ninyo. Salamat kay ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod ining programa. Kang Nanay Rosie Maghanoy, kang Alfaro Caniete and family, kang Parijul Marsigue and family, kang Sir Imo Nelson Limpahan and family, salamat kay ninyo. Kang Ma'am Janice Sinilong, kang Kuya Sanig at Marites Waminal and family, kang Sir Sanig Mambebe Neri and family, kang Nanay Grace Ann Pang-An and family, salamat. Kang Jose Egay Jr. and family, salamat kay kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and family, kang Ma'am Daisy Brown, kang Tito Boy ug Nanay kang Tatay Boy ug Nanay Konsing, no, salamat. Kang Kuya Luloy Lumakad and family, salamat kay ninyo. Sa atong mga listeners sa Facebook ug YouTube, no, thank you so much. Kang Mami Lizelle og Julius Bungabong, kang Kuya Antonio Gati Allen Go, Ati Cheche Iap and family, kang Sir Ryan og Ati Anging Oliveros and family, kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifie Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Gadela Bacod, kang Ma'am Villen de Gracia, kang Don Miguel Nunez, no, sa iyang asawa. Kaninyong tanan daghan kaayo nga salamat sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagsuporta kanato. Kang gihapon sa mga nagtan-aw nato sa Facebook, no, kang Florencia Valdez, kang Teresa Bendong, kang Ma'am Maya Alegrado, kang Ma'am Lourdes Felipe, kang Budget Estender, kang Florante Sumatra, sa mga nagsunod nato, no, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, ug makanunayong suporta no nining maong tinguha sa pagpalapnag sa pulong sa Dios. Kang Ma'am Hazel Bahian Amparado, kang Ma'am Marilo Sismar, kang Ma'am Ameline Dominguez, kang Sister Wela Batuon, kang Ma'am Nilea Dios sa Baliangaw, kang Ann Lausa, kang Jaquilo Ibanez, kang Mary Joy Simbahon Vapor, kang Mary Jean Simbahon Vapor, no, magsuon, kang Nanan Castro, kang Junjun Siliana, kang Tess Arano, kang Gloria Cabilion, kang Gina Balsita, kang Rosemary Atig, kang Rico Simene, kang Marla Leonar, kang Emma Borromeo, kang Mercy Cartagenas, kang Lilith Grace, kang Piladja Nahilog, kang Doroteo Macatol, kang Princess Espanola, kang Maribeth Marshall, kang Vilshan Kabatuan, kang Rochelle Pulbos, no, salamat kay ninyo. Sa kang Sir Ian Alima, kang Merchel Gaituna, kang Melody Sagan, yung si Ma'am Cheryl Kanda, kang Johnny Chavez, no, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod kanato. Ato pod nga greetings karong adlaw sa atong mga sarabahante, mga workers karong adlaw nga nagtrabaho sa ilang mga buhatan. Labi na gid sa mga nagtan-aw nato. Tigtan-aw po nato ning mga sakop sa Gaisano Ozamis, no? Sa Gaisano capital sa Ozamis City. May buntag ninyo, no, mga taga Gaisano. Salamat po sa mga nagsunod nato naminaw karon diha sa itong merkado. Mga vendors nato, good morning ninyo diha. Mga drivers nato sa itong mga sikad o uban pang mga utility vehicles. Good morning ninyo, no? Mga farmers, mga fishermen nato, no, good morning ninyo. Kang fishermen, no, daghan naman kaayo fishermen. Sa mga nagsunod nato, no, diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay o buhatan,
kaning yung tanan daghan kayong salamat kang ati itong mga supporters no diha sa merkado no ato mga vendors, salamat kaayo ninyo diha no. Labi na gyud kang Nanay Marivic Raagas and family. Sa tanan nga nagsunod kanato nining atong programa, kaninyong tanan daghan og daghan kayod kaayo nga salamat no sa inyong makanunayon nga pagsuporta nining atong programa. Mag-igsuon ni na lang kukutob, ayo kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa ting bunga mohatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon ug usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsuon.